Ang surgical spirit ay isang rubang alcohol, a liquid solution used for various medical and cleaning purposes. Bagamat hindi maganda ang relasyon ni Yoshi at Rika ay siya pa rin ang naghahanda ng pagkain sa kanyang kapatid kaya magagawa pa rin niya ang pumasok sa silid dahil siya din ang nagdadala ng pagkain at kumukuha sa mga kubyertos pagkatapos na kumain ni Rika. Lumipas pa ang 2 linggo ay hindi pa rin lumabas ng silid si Rika. Nangangamba na si Yoshi sa kanyang kapatid. Hindi naman ito niya makausap dahil ipinagbabawal ni Rika ang pag-uusap nila sa kanilang native dialect. Nag-alala si Rika na may makarinig sa kanilang pag-uusap at malaman ang tungkol sa kanyang masterwork. Kaya ipinag-utos niya na aralin ni Teddy at Yoshi ang salitang Klingon. Ang Klingon ay inimbento na salita ni Rika na siya lang ang nakakaalam at nais niyang pag-aralan ito ng kanyang mga kapatid kung gusto nila na makausap siya. This is impossible. Yoshi say in frustration. Hindi nila alam kung anong masterwork ang tinutukoy ni Rika. Basta para sa kanya, sobrang mahalaga ito. Nang mag-offer ng tulong sina Teddy at Yoshi, mabilis na umiling si Rika. She told them na hindi pa oras para kailangan niya ang kanilang tulong. Kahit na nahiwagan na si Yoshi sa kapatid ay patuloy pa rin niya itong pinagsisilbihan. Isang araw nang pumasok si Yoshi sa kwarto ni Rika upang kunin ang kanyang pinagkainan ay hindi siya mapakali dahil sa madilim ang silid ni Rika kahit na tanghaling tapat. Ang kurtina ay nanatiling nakabuklat kaya hindi lubusang pumapasok ang liwanag mula sa araw. Subalit may konting liwanag naman na sapat upang makita sa side table na halos hindi nagagalaw ang pagkain ni Rika. Sinulyapan ni Yoshi si Rika na nakaupo sa gitna ng kama. You should eat your food, Rika. Concern na sabi ni Yoshi. Subalit hindi kumibo si Rika, ni hindi rin ito gumalaw. Umiling na kinuha ni Yoshi ang mga kubyertos at lumabas na ng kwarto. Pagkatapos na malinis ni Yoshi ang kusina ay umupo siya sa living room at nagbabasa ng libro. Lumapit si Teddy kay Yoshi at sinabi nito hindi na pwedeng pumasok si Yoshi sa kwarto ni Rika dahil nagalit ito sa kanyang sinabi. Ang sabi pa ni Teddy na kung maghahatid na ng pagkain si Yoshi ay sa labas ng pintuan na lamang ito ilagay at kunin na lamang ni Rika. Nagdaan pa ang mga araw ay nagpatuloy sila sa pagbili ng surgical spirit para sa masterwork na sinasabi ni Rika. Bagamat wala namang sinabi si Rika ukol sa kanyang masterwork, hindi ito malinaw sa dalawa niyang kapatid. Ina-assume na lamang ni Teddy at Yoshi na ang surgical spirit ay isa sa mga kailangan para sa masterwork ni Rika. Nakita ni Yoshi na nilagay ni Teddy sa may pintuan ng kwarto ni Rika ang binili na surgical spirit. Kinatok ni Teddy ang pinto ng kwarto ni Rika at maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at napasinghap si Yoshi nang makita ang maliit na kamay ni Rika. It looks so thin and fragile. Gusto niyang kausapin si Rika dahil nag-aalala na talaga siya sa kalagayan ng kanyang kapatid. Si Rika ay 11 lamang at ang timbang ay hindi lalampas sa 90 pounds. Subalit mahigpit na bilin ni Teddy na hindi pwedeng pakialaman at istorbohin ang masterwork na ginagawa ni Rika. Isang araw, habang nagbabasa ng libro si Yoshi ay narinig niya na nag-uusap sina Rika at Teddy. Narinig niya na parang mag-aaway sina Rika at Teddy. What do you mean? Kulang pa ang kaluluwa mo Rika, I'm begging you please. Narinig ni Yoshi na parang nagmamakaawa si Teddy. Hindi na mapakali si Yoshi sa kanyang kinaupuan. Nilagay naglibro sa sofa at lumapit siya sa pinaggalingan ng boses ni Teddy. Nakita niya na nakaupo si Teddy sa sahig sa labas ng pintuan ni Rika. Ibig ni Yoshi na tanungin si Teddy dahil hindi na siya mapakali subalit hindi maganda ang relasyon ni Yoshi kay Rika. Sina Teddy at Rika lamang ang nagkaunawaan kaya nanatili siyang tahimik. Maya-maya pa ay tumayo si Teddy at padabog na pumasok sa loob ng kwarto ni Rika. Sinarado nito ang pintuan at naging tahimik ang kwarto sa loob ng 15 minuto. Nang lumabas na ng kwarto si Teddy ay kalmado na ang kanyang mukha at ngumiti pa ito na humarap kay Yoshi. What happened? Mabilis na tanong ni Yoshi kay Teddy. Malapit nang matapos ang masterwork na ginawa ni Rika. Naaalala mo ba ang sinabi mo na gusto nating makatulong sa masterwork niya? Nakangiti pa rin si Teddy habang nagtatanong kay Yoshi. Yoshi nodded. Well, now is the time to get involved. Casual na sabi ni Teddy. Kailangan na niya ang ating tulong. Dagdag pa ni Teddy. Also, pinapatawad ka na niya. Pwede ka nang pumasok sa kanyang kwarto. Natuwa si Yoshi sa sinabi ni Teddy,
Agad na umupo si Yoshi sa sahig sa labas ng pintuan ni Rika at sinabi niya lahat ng ikinukubli niyang damdamin ukol sa bunsong kapatid. Sinabi niya na namimiss niya si Rika. Kahit walang sagot mula sa loob ng kwarto ay natutuwa pa rin si Yoshi. Gumaan ang kanyang pakiramdam nang masabi niya kay Yoshi ang kanyang saloobin. Sinabi niya na mahal niya ito. Dahil nga sa overwhelming feeling ni Yoshi ay lumapit siya sa piano. Binuksan ang lid nito, umupo at tumugtog siya for the first time in 5 years. Tumugtog at umawit siya ng Sister, Oh Sister, ito ay isang awitin tungkol sa relasyon ng magkapatid at sa leksyon na natutuhan nila sa isa't isa. Dahil sa focus ni Yoshi sa kanyang pag-awit at pagtugtog at dahil na rin sa tuwa na handa ng makipag-ayos si Rika sa kanya ay hindi na niya namalayan ang pamalisbos ng luha sa kanyang mata. It's time to carry the instructions of Rika, we should get involved. Let's go. Tinapik ni Teddy ang balikat ni Yoshi. Tumigil si Yoshi sa pagtugtog, naunawaan niya ang ibig sabihin ni Teddy. Oras na naman upang bumili ng surgical spirit. Nagpatuloy sila sa araw-araw nilang pagbili ng surgical spirit and this time hindi lang si Teddy ang pumasok sa kwarto ni Rika, kundi maging si Yoshi, they get themselves involved in helping Rika's masterwork. Dahil magaan na ang pakiramdam ni Yoshi ay nakipag-usap na siya sa pharmacist ng isang araw ay tinanong siya kung saan gagamitin ang maraming surgical spirit na kanilang binili. Oh, this is for my sister Rika. You know she's doing this masterwork, kibot balikat na sabi ni Yoshi. Nang umuwi na sina Yoshi at Teddy at sinarhan ang pintuan ng kanilang bahay ay dumiretso si Teddy sa kwarto ni Rika bitbit ang mga pinamailing surgical spirit. Hindi pa man nakasunod si Yoshi kay Teddy ay bumalik ito sa pintuan upang silipin kung sino ang kumatok ng malakas sa pinto ng kanilang bahay. Nag-alinlangan si Yoshi na buksan ito. Nakita niya na ang kanyang ina ay dahan-dahan na binuksan ang pinto, sumilip ito sa maliit na crack ng pintuan at nakita niya na may 2 pulis na nakatayo sa harapan ng pinto. Si Yoshi naman ay sumilip sa bintana. She was shocked to see not just 2 officers but many police officers and army surrounding their house. Mga ka-lovely crow, subaybayan ang huling kabanata ng kwento. Huwag kaligtaan na mag-follow. You can also comments and like.